naman natin para naman sa kabilang dako kung ano nga ba ang ating weather update. Punta natin si Harry Bayona for Pag-asa DOST. Good morning, Dayan. Good morning, Pilipinas. Good morning, boss. Ngayong unang araw ng Abril, mahalagang malaman natin ang lagay ng ating panahon. Para malinawan tayo sa magiging lagay ng ating panahon, kasama ko nga po ngayon si Pag-asa Weather Forecaster, Jory Lois. Good morning, Sir Jory. Yes, good morning, Harry. Alright, Sir Jory, first question for today, no? Kasi nitong March, nakaranas nga tayo ng mga thunderstorms. Magpapatuloy po ba ito ngayong buwan ng Abril? And if yes, ano po bang sanhi nitong mga nararanasan nating thunderstorms? Usually pag Abril, ang dominant weather pattern natin o wind pattern natin yung easterlies, which is nakaka-apekto to dito sa may eastern section ng ating bansa. So, ina-expect natin na magkakaroon ng mga thunderstorm dito sa eastern section ng ating bansa. And dito naman sa western section, magkakaroon din tayo ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Dahil naman po ito sa intense, nakakaranas tayo ng mga pag-init ngayon. So, may mga posibilidad na magkaroon ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Alright, so dahil pala sa init yung mga nararanasan nating thunderstorms. Sir Jory, nabanggit mo kanina yung easterlies eh. Kasi dahil umiiral po ulit yung easterlies sa ating bansa, ano po bang maaasahan natin na panahon ngayong buwan ng Abril? Yes, easterlies pa nga ang dominant wind pattern hanggang April. So, inaasahan natin dito sa section ng ating bansa, no? Particularly ang eastern section, magkakaroon nga ng patuloy na mga isolated rain showers at thunderstorms. Pero, katulad nga lang sabi ko rin kanina, na dito sa western part naman, due to intensity. So, hindi naman ganun karamihan yung mga pag-ulan, unlike March, ano? March and April, although mababa pa rin yung, kumbaga, yung amount ng rainfall na natatanggap ng ating bansa. Pero asahan pa rin natin yung mga isolated rain showers. Ay, nabanggit niyo po sir yung rainfall no ngayong tag-init. Ngayon po bang panahon ng tag-init sir, ito lang po ito, follow-up question lang. Ngayon po bang panahon ng rainfall na ating matatanggap ba kakaunti lang? So, ibig sabihin po ba niyan, manunuyo po ba yung mga pananim ng ating mga kababayang magsasaka? Yes, dito sa Metro Manila, konti lang yung dami compared to March. Kasi particular dito sa may kanluran bahagi ng ating Luzon, nakakaranas tayo ng tinatawag nating hot, dry season na kung saan kukunti talaga yung inaasahan nating rainfall. Pero dito sa eastern part, particularly dyan sa may Cagayan, yung mga Aurora, Quezon, tapos dito sa may Eastern Visayas and Northeastern Mindanao, asahan pa rin yung mga pag-ulan dyan. Actually, walang summer dyan sa mga lugar na yan. So, may mga pag-ulan na talagang mangyayari. Alright, so wala naman palang dapat ipangamba ang mga kababayan nating magsasaka. Ito sir, another question naman po, no? Kasi ngayon yung Abril na, mas mainit po ba yung temperaturang mararanasan natin? Ano po bang range ng temperature? Pwede niyo po ba kaming bigyan ng range ng temperature na mararanasan natin? Siyempre po, mas mataas yung range ngayong April. Ang minimum natin is almost 3, and then yung maximum natin is 35 degrees centigrade. So, mas mainit talaga ngayong April na to at inaasahan pa natin na pagdating ng May ay makakaranas pa ng mas lalong mainit na temperature. Although, pagdating naman ng May, mas marami naman yung mga pag-ulan. Alright, so that's good news naman po. Ito, ngayong buwan ng Abril din po, Sir Jory, no? Mataas po ba yung chance na magkaroon tayo ng bagyo? Kasi nung March, di ba, 0 to 1 ang ating, kumbaga, ang chance of pagkakabuo ng bagyo. Ngayong April ba, maaasahan din natin na 0 to 1 din? 0 to 1 pa rin yung inaasahan nating formation ng tropical cycle this April. Kaya lang, kung compare sa March, mas mataas naman yung percentage. Ibig sabihin, kung mas maliit yung chance ng March, mas malaki naman ngayong April. Alright, so yan, may bago tayong natutunan mga kababayan. Ito po, no? Last question, Sir Jory. Ano po bang dapat nating i-expect ngayon sa weather natin para sa buong linggo? Okay, nagkakaroon po tayo ng mga isolated rain showers at thunderstorms. Ano pa? Pero mas marami o mas matagal yung marating pag-init o tag-init, no, ng ating panahon. So, sinasabihan pa natin ating mga kababayan na palagi pong magdala ng mga pananggalang, hindi lamang sa posibleng pagkakaroon ng isolated rain showers at thunderstorms sa hapon o gabi,
pananggalang na rin po ito sa init. At saka doon po sa mga magbi-beach, mas maganda po mag-sunblock kayo. During between 10 to 3 p.m., mas mataas po yung pagdating ng solar radiation dito sa ating sa surface. So mas mainit po yung nararanasan natin. So hangga't maaari po, kung hindi rin lang po importante yung paglakad ng between 10 to 3, manatili na lang po sa bahay. Alright, maraming salamat ha. Naku, sa mga magbi-beach ha, yung reminders ni Sir Jory, isa puso po yan at mag-sunblock nga po kayo. Maraming salamat po. Nakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. At yan po muna ang latest tungkol sa ating panahon. Kasama nyo rito sa Pag-asa si Harry Bayona, ang inyong weatherman.